Sabi na nga, walang lagayan kung walang maglalagay. Pero sa pagsasaliksik po ng GMA News Special Assignments Team, lumalabas na kalakaran na po ang lagayan sa mga truck na nagbabiyahe ng kargamento at mga pulis at iba pang otoridad na nagbabantay dapat laban sa overloading. Mismong isang grupo ng mga trucker, umamin na pikit mata na sila sa ganitong kalakaran. At nakatutok si Mark Salazar. Sa ilalim ng Anti-Truck Overloading Mobile Enforcement o ATOME program ng DPWH, dapat magpatimbang dito ang lahat ng truck na papuntang south galing Port of Manila. Ito'y para matiyak na alinsunod sa batas ang timbang ng mga truck at kargamento nang sa gayo hindi masira ang mga tulay at kalsada. Ayon sa Anti-Overloading Law, ang mga lalagpas sa 13,500 kilograms na bigat ng truck, pagmumultahin ng 2,500 pesos. Ang lahat ng makukolektang pera, ilalaan sa pangangalaga ng mga kalsada, mga traffic light, mga drainage at sa pagkontrol sa polusyon sa hangin. Pero hindi raw lahat natitimbang. Dito sa operation namin, hindi ko naman sinasabing perfecto. Nakita kang truck na wala namang laman, hindi na kailangan timbangin. Pero pag alam mo na ang truck ay makikita mo na may laman, titimbangin natin. Yung na-encounter nila sa field, dahil sa minsan matraffic, meron talaga nakakalusot na hindi naman nilang kasalanan. Ayun, pagdaan namin kanina sa timbangan, ayun, kipag-ariglo na lang kami sa nagtitimbang. Okay, yun. Alis na kami agad. Ganun lang. Bali, sa ngayon po, hindi na sila tumatanggap ng isang daan. Hanggang 200 na sila eh. Kaya sabi nila, pag inaputan mo ng isang daan, ano kami bata? Minsan, reglo, ganun. 200. Ang driver na si Melo, di niya tunay na pangalan, maraming pagkakataon na tuloy lang ang pasada. Pagka may escort ka, hindi mo na kailangan pumila doon. Kasi yung escort mo, doon pa lang sa aarigluhin niya yun bago para makarating. Okay na yun. Cleared ka na makakatawid ka na. Dala ang hidden camera. Sumama ang GMA News Special Assignments Team sa biyahe ni Melo at ng kanyang pahinante. Bago pa umabot sa pila ng timbangan sa Finance Road, mabilis na lumapit ang isang pulis at agad kinuha ang 300 pisong inabot ng kanyang pahinante. Sumakay ang pulis sa motorsiklo at nagsilbing escort ng truck. Imbis na dumiretso sa kanto ng Finance Road para sumalag sa timbangan, pinatuloy ang truck sa P. Burgos, Lagos Nilad, likod ng City Hall hanggang sa Taft Avenue. Ang rutang ito nakalaan lang sa mga truck na may hawak na special permit. Pagdating sa intersection ng Taft Avenue at Finance Road, kumaway ang pulis sa truck ni Melo. Hudyat na tapos na ang pag-escort. Ang Aduana Business Club na grupo ng truckers, forwarders at brokers, pikit mata na lang sa ganitong kalakaran. Kami inaalaw na namin yun, tinotolerate na namin yun kasi normally if there is a police available to escort, you will be paying that policeman of 500 pesos. Ay kaysa sa naman ikaw ay ma-penalize pa ng 2.5, matitikitan pa yung iyong driver and sometimes binabakbak pa yung plaka mo. Pag merong mga ganyang kaso na talagang masusuhulan o nangihingi, nagpapaimbestiga kami. Pag napatunayan na nangotong sila, tatanggalin namin. Ang Philippine National Police tiniyak na hindi kukonsintihin ang pangungutong sa kanilang hanay. Hindi pwedeng mangyari yan. Ang sa amin lang, hindi namin tinotolerate yung mga ganitong activities. And this kind of video will help us sana to identify and charge kung sino man yung responsible. Sa mahigit 180,000 truck na natimbang ng ahensya nung nakaraang taon, 7% o halos 13,000 overloaded truck ang namultahan ng DPWH. Mark Salazar, nakatutok, 24 oras.